Minsan, may mga bagay na nangyayari sa buhay natin na hindi natin inaasahan. Kumusta? Ako si Marco at ito ang kwento ng isang gabi na hindi ko malilimutan. Kasama ko si Liam, ang matalik kong kaibigan mula pa noong elementarya. Lagi kaming magkasama sa lahat ng bagay kahit pa sa mga oras ng takot at kaba. Gabi iyon, mga 10:00, habang pauwi kami mula sa isang pagtitipon ng mga kaibigan. Dumaan kami sa isang eskinita na palaging sinasabi ng mga matatanda na may kwento ng kababalaghan. Nakasakay kami sa tricycle ni Mang Ernesto, ang paborito naming driver na laging may kwento ng kababalaghan. Naku, mga bata, huwag kayong magagalaw sa likod, sabi ni Mang Ernesto habang tumatawa. Baka may sumama sa atin. Ngumiti lang kami ni Liam, sanay na sa mga biro ni Mang Ernesto. Ngunit sa gabing iyon, may kakaiba. Habang nasa kalagitnaan kami ng eskinita, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na pumasok mula sa bintana ng tricycle. Kinilabutan ako, pero hindi ko na lang pinansin. Mang Ernesto, pakibilisan po, sabi ni Liam na halata ang kaba sa boses. Parang may kakaiba po rito. Iling lang ang sagot ni Mang Ernesto, sabay ang pag-apak sa pedal ng tricycle. Sa kalagitnaan ng madilim na daan, biglang tumigil ang tricycle. Ano ba yan? Bulalas ni Mang Ernesto habang pinipilit paandarin ang makina. Tumingin ako kay Liam, kita ang takot sa kanyang mga mata. Marco, nararamdaman mo ba yan? Para bang may nakatingin sa atin, bulong niya sa akin. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko, pero alam kong hindi lamang iyon imahinasyon. Sinubukan kong maging kalmado. Sige lang, Mang Ernesto, baka maayos pa yan. Sabi ko, kahit pa ang puso ko ay kumakalabog sa kaba. Hinagod ko ang balikat ni Liam na parang sinasabi sa kanya na magiging maayos din ang lahat. Sa gitna ng katahimikan, bigla naming narinig ang mga yabag na papalapit sa amin. Tumingin kami ni Liam sa likod pero wala kaming makita. Marco, may naririnig ka ba? Tanong ni Liam, nanginginig ang boses. Oo, pero baka imahinasyon lang natin to. Sagot ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit sa loob ko, alam kong hindi iyon basta imahinasyon. May kung anong presensya ang sumusunod sa amin. Mang Ernesto, bilisan niyo po, sigaw ni Liam habang nag-uumpisa na ang kanyang pagkaparalisa sa takot. Naramdaman ko ang malamig na hangin na tila bumabalot sa amin, kasabay ng biglaang paggalaw ng tricycle. Nagpatuloy kami sa pag-uwi, ngunit hindi na kami mapakali. Alam kong may sumusunod sa amin, isang presensya na hindi namin nakikita pero nararamdaman namin. Hanggang sa makarating kami sa bahay, hindi na namin naramdaman ang presensya, pero ang takot ay naroon pa rin. Pagkapasok namin sa bahay, nag-usap kami ni Liam. Marco, ano sa tingin mo yon? Bakit parang hindi tayo pinakawalan? Tanong niya habang nag-aalala ang kanyang mga mata. Hindi ko alam ang sagot, pero alam kong hindi pa tapos ang kwento. Sa isip ko, ano nga ba ang multong iyon? Ano ang gusto niya sa amin? Sa kabila ng takot, ako'y determinado na alamin ang nasa likod ng misteryo. Ngunit sa aming pagtulog, sa kalagitnaan ng gabi, bigla akong nagising sa isang malamig na hangin. Tumingin ako sa paligid at doon ko nakita ang mga matang nakatingin sa akin mula sa dilim. Pagkatapos ng hindi maipaliwanag na karanasan sa loob ng tricycle, akala namin ni Marco ay makakalimutan namin ito sa paglipas ng mga linggo. Ngunit, tila may ibang plano ang multo para sa amin. Sa bawat gabi mula noon, naramdaman ko ang presensya nito sa aming likuran, isang malamig na hininga na palaging naroon, nagmamasid, hindi umaalis. Isang gabi, nagdesisyon kaming magpunta sa isang maliit na bar malapit sa aming lugar. Siguro kailangan lang natin ng konting alak para mawala sa isip natin ang lahat, sabi ni Marco, pilit na ngumingiti. Tumango ako, umaasang tama siya. Habang naglalakad kami papunta sa bar, ramdam kong sinusundan kami ng malamig na hangin.
Tila ba may nakatingin sa amin mula sa dilim. Pagpasok namin sa bar, agad kaming umorder ng maiinom. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong medyo gumaan ang pakiramdam ko. Sa bawat pagtagay, unti-unti naming napag-usapan ang mga random na bagay. Trabaho, pamilya, mga planong hindi natutupad. Ngunit sa likod ng lahat ng usapang iyon, alam kong parehong nasa isip namin ang multo. Alam mo, minsan naisip ko, baka kailangan nating balikan yung tricycle na yon. Biglang sambit ni Marco habang inaayos ang baso sa mesa. Napatingin ako sa kanya, nagtataka kung seryoso ba siya. Ngunit sa mata ni Marco, nababasa ko ang determinasyon. Baka kailangan nating malaman kung ano talaga ang nangyari sa katapusan ng biyahe na yon. Nag-isip ako ng saglit, inaanalisa ang aming mga nararamdaman. Paano kung delikado? Paano kung hindi pa natin napaghandaan? Tanong ko, puno ng pag-aalinlangan. Tumugon si Marco sa isang malalim na buntong hininga. Mas delikado kung hindi natin ito haharapin. At kung patuloy tayong susundan, mas lalo tayong hindi makakapagpahinga. Sa huli, pumayag ako. Nagdesisyon kami na balikan ang kalsadang dinaanan namin kahit pa gabing-gabi na. Habang naglalakad kami sa tahimik at madilim na daan, hindi maalis ang pakiramdam ng kaba sa aming dibdib. Ang mga ilaw sa poste ay tila nagdidiskubre ng mga anino na nagtatago sa gilid ng daan, isang paalala ng presensya ng multo. Sa wakas, narating namin ang lugar kung saan kami bumaba ng tricycle. Wala masyadong tao at ang katahimikan ay parang nagsasabing may kakaibang bagay sa paligid. Dito, bulong ni Marco, tinuturo ang isang madilim na sulok kung saan kami unang nakaramdam ng kakaiba. Lumapit kami sa lugar na iyon, bawat hakbang ay tila nagdadala sa amin sa isang mundo na hindi namin lubos na nauunawaan. At sa gitna ng dilim, may nakita kaming piraso ng papel na lumilipad-lipad sa hangin, tila ba may gustong iparating. Pinulot ko ito at sa pagtingin namin ni Marco, nakita namin ang mga salitang nakasulat. Tulungan ninyo ako. Nagkatinginan kami ni Marco, parehong hindi makapaniwala sa aming nabasa. Sino ang humihingi ng tulong? Ano ang kailangan nitong multo mula sa amin? Sa kabila ng takot, naramdaman ko ang pangakong hindi namin dapat iwan ang multo sa kanyang kalagayan. Bigla, narinig namin ang tunog ng tricycle, parang multo mula sa nakaraan. Sa kabila ng takot, sinundan namin ang tunog hanggang sa narating namin ang isang lumang garahe. Sa loob nito, nakita namin ang lumang tricycle, ang mismong tricycle na sinakyan namin noong unang gabi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nakatigil lang. Ang mga ilaw nito ay nagbukas at nagsara, parang may gustong ipakita sa amin. Lumapit kami at sa loob ng tricycle nakita namin ang isang lumang litrato. Dalawang tao, isang lalaki at isang babae, parehong nakangiti, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng lungkot. Tila ba may kwento sa likod ng kanilang mga ngiti, isang kwentong hindi pa natatapos. Hindi namin alam kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit alam kong may mahalagang bagay na gusto nilang iparating. Sa isip ko, naglaro ang ideya na baka sila ang mga multong sumusunod sa amin, naghahanap ng katarungan o kasagutan. At sa huling sandali ng gabing iyon, naramdaman namin ang malamig na hangin na bumalot sa amin, isang pangako na hindi pa ito ang katapusan. Sa likod ng lahat ng takot at kaba, nagkaroon ako ng desisyon na hindi ko aakalaing magagawa ko. Tutulungan namin sila kahit ano pa man ang mangyari. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang tanong ang hindi pa rin nawawala. Paano namin ito magagawa? At ano ang kailangan nilang maabot para sa kanilang kapayapaan? Sa kabila ng lahat, alam kong ito ang simula ng isang paglalakbay na hindi namin inaasahan. Mula sa bintana ng aming apartment, tanaw ko ang madilim na kalye sa labas. Ang ilaw mula sa poste ay nagbigay ng kakaibang liwanag na tila ba nagbabalat kayo sa mga anino. Sa ilalim ng mga anino, naroon ang takot na bumabalot sa akin,
ang multo na sinundan kami mula sa tricycle. Pare, sigurado ka bang dito iyon? Tanong ni Carlo habang hinihigpitan ng hawak sa kanyang tasa ng kape. Tumango ako, pilit na inaalala ang bawat detalye ng gabing iyon. Oo, dito iyon nagsimula. Sa tuwing napapadaan tayo sa lugar na iyon, parang may kakaibang pakiramdam. Parang may tumitingin. Hindi ko maiwasang maalala ang gabing bumisita kami sa lumang bahay ni Tio Ben. Sa gitna ng mga lumang kasangkapan at alikabok, naroon ang isang lumang larawan, isang lalaki na nakasuot ng lumang damit, nakatingin sa amin. Sinabi ni Tio Ben na iyon daw ay si Mang Lino, ang matagal nang yumao na kaibigan ng pamilya. Sa tingin mo, siya ba ang multo? Tanong ni Carlo, halatang kinikilabutan. Malamang, hindi ko alam kung bakit siya sumusunod sa atin, pero nararamdaman ko may nais siyang iparating. Nagsimula kong ikwento kay Carlo ang kwento ni Mang Lino na madalas ikwento ni Tio Ben sa aming magkakaibigan noong bata pa kami. Isa raw siyang mabuting tao, ngunit mayroong hindi maipaliwanag na misteryo sa kanyang pagkamatay. Hanggang na ngayon, walang tiyak na detalye kung paano siya namatay, kundi ang sabi-sabi na may kinalaman ito sa isang lumang tricycle. Ang tricycle na iyon, ayon sa kwento, ay tila may sarili ng buhay. Kailangan ba nating bumalik doon? Tanong ni Carlo, halatang hindi komportable sa ideya. Sa tingin ko, oo, kailangan nating malaman kung ano ang nais niyang iparating. Nagpasya kaming bumalik sa lumang bahay ni Tio Ben sa kabila ng panganib na maaaring dulot nito. Habang papalapit kami, ramdam ko ang malamig na hangin na bumabalot sa paligid. Ang mga puno ay tila nagbubulong ng mga lihim na hindi namin maunawaan. Pagdating namin, agad kaming sinalubong ng alingawngaw ng katahimikan. Walang tao maliban sa mga alingawngaw ng nakaraan. Pumasok kami sa loob at sa gitna ng sala ay naroon ang lumang tricycle. Kalawangin, lumang-luma, ngunit tila ba may pahiwatig ng buhay. Pare, tignan mo, sabi ni Carlo, sabay turo sa isang sulok ng sala. Sa ilalim ng isang lumang mesa ay naroon ang isang lumang kahon. Binuksan namin ito at sa loob ay naroon ang mga lumang dokumento, mga papeles na may mga pangalan, petsa at mga larawan. Isa sa mga dokumento ay may larawan ni Mang Lino, ngunit sa likod nito ay may nakasulat na mensahe. Ang totoo ay narito, hanapin ninyo. Bigla akong nakaramdam ng kakaibang kilabot. Parang may malamig na hangin na dumaan sa aking tabi at sa isang iglap naramdaman ko ang presensya ni Mang Lino. Hindi ko alam kung paano, ngunit tila ba may koneksyon kami sa isa't isa. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Carlo, halatang naguguluhan. Hindi ko alam, pero kailangan nating alamin. Nagpasya kaming sundan ang mga pahiwatig sa loob ng lumang dokumento. Isa-isang sinuri namin ang mga papeles at sa bawat detalyeng aming natutuklasan, unti-unti naming nabubuo ang kwento ni Mang Lino. Isa siyang mekaniko na nakahanap ng tricycle na may kakaibang kwento. Ayon sa mga dokumento, ang tricycle na ito ay pagmamay-ari ng isang misteryosong tao na nagngangalang Pedro na nawawala sa loob ng maraming taon. Nakakatakot naman ito, pare. Parang may kulang na bahagi sa kwento, sabi ni Carlo. Habang tinitignan namin ang mga papeles, biglang may narinig kaming mga yabag sa labas ng bahay. Hindi ko alam kung mula saan, ngunit parang may kung sino sa labas na nagmamasid. Lumabas kami at sa aming pagkagulat, naroon ang isang matandang lalaki nakatingin sa amin. May hawak siyang lumang larawan ni Mang Lino. Siya na nga ba si Mang Lino? Tanong ni Carlo, habang unti-unting lumalapit sa matanda. Sa isang iglap, biglang naglaho ang matanda. Paglingon namin, wala na siya, ngunit ang larawan ay naiwan sa lupa. Kinuha ko iyon at sa likod ng larawan ay may nakasulat na mensahe. Ang simula ay hindi ang katapusan. Nagkatinginan kami ni Carlo, parehas na naguguluhan.
Ano ang ibig sabihin ng mensaheng ito? At sino ang matandang iyon na tila ba konektado sa amin? Sa gitna ng aming pagtataka, naramdaman ko ang malamig na hangin na muling bumalot sa amin. Hindi ko alam kung paano, ngunit alam kong hindi pa ito tapos. Sa kabila ng takot, alam kong kailangan naming sundan ang mga pahiwatig na iniwan ni Mang Lino. Sa aming pag-uwi, ang tanong ay nananatili. Ano ang tunay na kwento sa likod ng tricycle at paano kami konektado sa misteryosong multo na sumusunod sa amin? Sa likod ng mga anino, ang katotohanan ay naghihintay. Ngunit handa ba kaming harapin ang lahat ng ito? Sa kabila ng malamlam na ilaw ng poste sa kalsada, mas nagiging malinaw ang hugis ng dilim na sumusunod sa amin ni Anton. Nang gabing iyon, wala na kaming ibang nais kundi ang makauwi ng ligtas. Pagod na ang mga paa, nanginginig ang mga tuhod, at tila ba ang bawat hakbang ay nagdadala ng bigat ng takot. Pre, sigurado ka bang hindi tayo sinusundan? Tanong ni Anton na may bahid ng kaba sa kanyang tinig. Napalingon siya sa likuran at ako'y sumunod, ngunit wala akong makita kundi ang kalye na unti-unting nilalamon ng gabi. Ano kaya kung magiba na tayo ng ruta? Suhestiyon ko, bagamat alam kong hindi ito ang solusyon sa problema namin. Ang multo, ang di maipaliwanag na presensya, ay tila nakagapos na sa amin mula pa noong sumakay kami ng tricycle sa labasan. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng tricycle ay tila ba nagbukas ng pinto sa mundo ng kababalaghan. Naglakad kami sa tabi ng mga gusali, umaasang may makikita kaming tao o kahit anong palatandaan ng normalidad. Ngunit ang kalsada ay mistulang disyerto, walang kaluluwa kundi kami lamang at ang multo na tila ba nagtatago sa anino ng bawat sulok. Ang hangin ay malamig at ang katahimikan ay tila pumipigil sa aming paghinga. Habang naglalakad, biglang nagkislapan ng ilaw sa isang bintana sa ikalawang palapag ng lumang bahay na aming nadadaanan. Napahinto kami, kapwa nagtataka kung kami ay nakakita ng tao o isa na namang ilusyon. May tao ba doon? Tanong ni Anton. Ngunit bago pa kami makasagot, isang malamig na hangin ang dumaan at ang ilaw ay naglaho na parang wala lang. Sa pagkakataong iyon, naramdaman ko ang pagkilos ng hangin sa likuran namin at ang malamig na presensya ay naging mas malapit kaysa dati. Ang paghinga ko'y bumigat at ang puso ko'y tila ba nagtatangkang tumalon mula sa aking dibdib. Nakatingin si Anton sa akin at alam kong pareho kami ng nararamdaman, ang takot na bumalot sa aming mga isipan. Nagsimula kaming tumakbo, ang mga hakbang namin ay nag-etso sa tahimik na kalye. Ang mga anino ay nagsimulang gumalaw, hindi na kami sigurado kung ang mga ito ba'y bunga ng mga poste ng ilaw o ng isang bagay na mas nakatatakot. Pre, doon tayo sa eskinita. Sigaw ni Anton, itinuro ang makipot na daan sa gilid ng isang gusali. Walang pag-aalinlangan. Sinundan ko siya, umaasa sa kahit anong uri ng kaligtasan na maibibigay ng makipot na lugar na iyon. Ngunit sa loob ng eskinita, ang dilim ay mas matindi at ang malamig na presensya ay tila ba nagkukubli sa likod ng bawat dingding. Ang hangin ay pumipigil sa amin at ang mga hakbang namin ay nagiging mabagal. Sa kabila ng takot, ramdam ko ang adrenaline na nag-uudyok sa akin na magpatuloy, na makalayo sa kung anumang sumusunod sa amin. Sa dulo ng eskinita, nakita namin ang isang maliit na pinto, bahagyang nakabukas. Sa desperasyon, hinila ni Anton ang pinto at kami pumasok ng walang pag-iisip kung ano ang nasa loob. Ang lugar ay madilim, amoy amag at ang mga dingding ay tila ba nagkukwento ng isang lumang kasaysayan. Nang kami maglakad pa, naramdaman ko ang biglaang pagbigat ng hangin at narinig ko ang bulong, isang bulong na hindi ko maunawaan. Ngunit alam kong ito'y nagmumula sa multo na sumusunod sa amin. Ang boses ay tila ba nagmumula sa lahat ng direksyon, nagiging mas malakas, mas malinaw, at mas nakakatakot.
Tumingin si Anton sa akin, ang mga mata'y puno ng takot, ngunit may kakaibang kislap na nagtatanong. Pre, ano yung gagawin natin? Hindi tayo pwedeng magtagal dito. Bago pa man ako makasagot, ang sahig sa ilalim namin ay biglang umuga at ang kalahating bahagi ng lumang sahig ay bumagsak. Napahawak ako sa dingding, ngunit si Anton ay nadulas. Ang kanyang katawan ay unti-unting nawawala sa ilalim ng dilim. Anton, sigaw ko, ngunit ang boses ko'y tila ba nalunod sa ingay ng pagbagsak. Nang bumalik ang katahimikan, ako'y nag-iisa at ang multo ay tila ba mas malapit, nagkukubli sa anino. Sa sulok ng aking mata, may kislap ng liwanag, isang maliit na bintana na nag-aalok ng pag-asa. Ngunit ang bintana ay nasa kabilang bahagi ng bumagsak na sahig at hindi ko alam kung paano makakalampas. Sa pag-iisip na ito, naramdaman ko ang malamig na hangin sa likuran ko at ang multo ay nagsimula ng magsalita. Sa wakas, malinaw na isang boses na puno ng hinanakit at galit. Hindi ko alam kung paano ako nakarating sa sitwasyong ito at hindi ko alam kung paano makakaligtas. Ngunit ang isang bagay ay sigurado. Ang multo ay hindi titigil hanggat hindi kami tuluyang bumigay. At sa kislap ng liwanag na iyon, ako'y nag-isip ng isang plano, isang paraan para makaligtas, para mailigtas si Anton, at para harapin ang multo na mula sa tricycle. Ngunit habang ako'y nag-iisip, ang mga hakbang sa likod ko'y nagiging mas malakas, mas mabilis, at alam kong ang oras ay nauubos na. Mabilis ang kabog ng dibdib ko habang sinasaksak ng malamig na hangin ang bawat sulok ng katawan ko. Naroon kami ni Jomar sa loob ng madilim na silid. Ang mga ilaw mula sa labas ay sumisilip sa pamamagitan ng mga maliliit na siwang sa dingding. Sa kabila ng takot na bumabalot sa amin, tinangka kong manatiling kalmado. Alam kong hindi kami pwedeng magpadala sa takot, lalo na sa ganitong sitwasyon. Sigurado ka bang dito tayo dadaan? Tanong ni Jomar halos pabulong na tinig sa likod ko. Halatang nanginginig ang kanyang boses. Oo, ito lang ang paraan para makalabas. Sagot ko, sinusubukang ipakita ang tiwala kahit na ang mga tuhod ko ay parang jelly na sa takot. Ngunit sa loob-loob ko, nagdududa rin ako. Ang daan papalabas ay tila isang labirintong hindi ko na mabuksan. Ang multo, ang sinundan kami mula sa tricycle, ay patuloy na naglalagi sa aming mga isipan. Sa bawat pagpatay ng ilaw, sa bawat paggalaw ng anino, nararamdaman namin ang presensya nito. Isang malamig na haplos sa likod, isang bulong na hindi mo marinig ngunit ramdam mo. Hindi ko alam kung hanggang saan ang pasensya nito, pero alam kong hindi ito titigil hanggat hindi kami nakakalabas. May nararamdaman ka bang kakaiba? Tanong ni Jomar at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang parehong takot na bumabalot sa puso ko. Tumango ako. Parang may sumusunod sa atin, pero kailangan nating magpatuloy. Kung hindi tayo kikilos, hindi tayo makakalabas. Nagpatuloy kami sa paglalakad, pilit nilalabanan ang takot na bumabalot sa amin. Ang bawat hakbang ay tila isang mahabang paglalakbay. Ang bawat tunog ay nagdadala ng bagong takot. Sa likod ng isip ko, naroon pa rin ang tanong. Ano nga ba ang multong ito? Bakit ito sumusunod sa amin? Sa mga saglit na iyon, parang ang mga tanong na iyon ang nagbigay sa amin ng lakas na magpatuloy. Sa wakas, narating namin ang dulo ng silid. Isang pinto na may mga kalawang na bakal ang nakaharang sa amin. Ang pinto ang tanging hadlang sa aming kalayaan. Mabilis kong nilapitan ito, umaasang mabuksan ko ito nang walang kahirap-hirap. Ngunit sa tuwing hawakan ko ang doorknob, may malamig na hangin na tila bumabalot sa akin. Isang bulong, mahina ngunit malinaw, ang narinig ko. Hindi kayo makakalabas. Napatigil ako. Si Jomar ay nasa likod ko, bakas sa kanyang mukha ang pag-aalala. Ano yung nangyari? Bakit ka tumigil? May narinig ako. Sagot ko, ang boses ko'y puno ng kaba. Parang may sinasabi ito. Baka iniisip lang natin,
sabi ni Jomar. Sinusubukan akong pakalmahin kahit na siya'y halatang natatakot din. Kailangan nating buksan yan. Pinilit kong kalmahin ang sarili ko, sinubukang iwaksi ang takot na bumabalot sa akin. Dahan-dahan kong inikot ang doorknob, umaasa na ang pinto ay magbubukas. Sa wakas, naramdaman ko ang paggalaw nito. Ngunit sa pag-ikot ko, isang bagay ang bumungad sa amin. Ang pinto ay hindi nagbukas sa labas. Nagbukas ito sa isang bagong silid na mas madilim pa sa nauna. Ang mga pader ay tila gumagalaw, ang hangin ay puno ng halakhak na hindi mo malaman kung saan nagmumula. Ang multo, ang presensya, ay naroon pa rin. Mas malakas, mas nakakatakot. Napalunok ako, hindi malaman kung ano ang gagawin. Anong nangyayari? Tanong ni Jomar, ang boses niya ay puno na ng pag-aalala. Hindi ko alam ang sagot. Sa lahat ng oras na ito, akala ko'y patungo kami sa kalayaan. Pero tila ba mas lalo kaming nalubog sa dilim. At sa likod ng silid, isang anino ang unti-unting lumalapit. Hindi ko alam kung paano o bakit, pero ramdam ko ang pagkilala sa aninong iyon. Sa bawat hakbang nito, mas tumitindi ang kaba sa dibdib ko. Bigla, may naalala ako. Isang alaala mula sa nakaraan. Isang bagay na matagal ko nang sinubukang kalimutan. Isang pangyayari na hindi ko inaasahan na babalik sa akin ngayon. Ang multo, ito pala ang multo ng aming nakaraan. Isang pagkakamali na hindi ko kailanman naisip na babalik upang kami habulin. Hindi ko alam kung paano natin ito matatakasan, sabi ni Jomar. Ang boses niya ay puno ng takot. At sa puntong iyon, naisip ko ang isang bagay. Isang plano, isang paraan para makalabas mula sa kabaliwang ito. Ngunit hindi ko ito maipaliwanag sa kanya. Sa kabila ng lahat ng takot, alam kong kailangan kong subukan. May plano ako, bulong ko kay Jomar. Ang boses ko'y puno ng determinasyon. Ngunit bago ko pa man masabi sa kanya ang buong plano, naramdaman namin ang malamig na hangin na bumalot sa amin. At sa isang iglap, ang anino ay lumapit. Ang presensya nito ay mas malapit sa amin kaysa dati. At doon ko napagtanto, hindi ito basta-basta multo. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas nakakatakot. Isang bagay na may kaugnayan sa amin, sa aming nakaraan. At sa wakas naisip ko na ang kailangan naming gawin, ang kailangan naming harapin upang makalabas. Ngunit bago pa man kami makakilos, ang pinto sa aming likuran ay biglang bumukas. At sa labas, isang liwanag ang bumungad. Isang liwanag na hindi ko inaasahan, isang liwanag na tila may dala ng bagong pag-asa. Pilit kong pinakalma ang sarili habang ang malamig na hangin ng gabi ay dumadaloy sa aking likod. Nasa loob kami ng lumang apartment ni Marco, ang aking matalik na kaibigan, na tila naging kanlungan namin mula sa kakaibang mga pangyayari. Mula nang sumakay kami sa tricycle na iyon, hindi na kami hinayaan ng multo na mapanatag. Ang bawat galaw, bawat tunog, tila isang paalala ng presensyang hindi namin nakikita. Sa kabila ng mga bintanang may kurtinang makapal, naririnig ko ang mga yapak ng mga paa sa labas. Isang ugong na parang bumabalot sa paligid. Naririnig mo ba yon, Marco? Tanong ko, kahit alam kong naririnig niya ito. Tumango siya, kita sa mga mata ang pag-aalala. Hindi kami nag-iisa. Nagdesisyon kaming magsaliksik tungkol sa multo. Sa tulong ng aming mga cellphone, nagsimulang kaming maghanap ng impormasyon tungkol sa alamat ng multong sumusunod sa mga biyahero mula sa lumang tricycle. Maraming kuwento ang lumitaw, karamihan ay tungkol sa isang babaeng namatay sa aksidente. Ayon sa mga kwento, siya ay sumasama sa mga biyahero sa hangaring makahanap ng hustisya o tulong. Ngunit sa aming kaso, tila hindi namin alam ang kanyang motibo. May nahanap ka ba? Tanong ni Marco habang nagbabasa ako ng isang artikulo tungkol sa mga lokal na kwento ng multo. Oo, pero wala pang tiyak na sagot, tugon ko. Mukhang kailangan nating hanapin ang tricycle na iyon, Marco. Baka doon natin makuha ang mga sagot. Ngunit paano?
Sa pagitan ng takot at pag-aalala, alam namin na kailangan naming harapin ang multo. Hindi pwedeng magpatuloy ang ganitong takot. Nagplano kami na bumalik sa lugar kung saan namin unang nakita ang tricycle. Sabi ni Marco, baka doon natin makuha ang mga sagot na hinahanap natin. Kinabukasan, bumalik kami sa kalsadang iyon. Dala ang aming determinasyon, naglakad kami sa kahabaan ng daan, sinusuri ang bawat tricycle na nakaparada. Ngunit wala kaming makitang kakaiba. Ang sikat ng araw ay tila nagbibigay liwanag sa aming mga pag-aalala. Ngunit ang dilim ng takot ay nananatili sa aming mga puso. Bigla, sa gilid ng daan, nakita namin ang isang lumang tricycle. Ito ang tricycle na sinakyan namin ilang linggo na ang nakalipas. Isang kakaibang enerhiya ang bumalot sa paligid nito. Napatingin kami sa isa't isa, alam na ito na ang pagkakataon para harapin ang multo. Lumapit kami at sa paghawak namin sa manibela, biglang umihip ang malamig na hangin na tila galing sa ibang mundo. Sa loob ng tricycle may lumang larawan. Isang babae na may mapanglaw na ngiti. Ito ba ang multo? Tanong ni Marco habang tinitingnan ang larawan. Hindi ko alam ang sagot, ngunit may nararamdaman akong koneksyon sa babae sa larawan. Napansin ko ang isang pangalan sa likuran ng larawan, Clarita. Sa pagbigkas ng pangalang iyon, biglang nagbago ang paligid. Ang init ng araw ay napalitan ng malamig na hangin. Ang mga tao sa paligid ay tila naglaho. Kami lamang ang naiwan. Kami at ang multo na tila lumitaw sa anyo ng isang anino. Clarita, kailangan mo ba ng tulong? Tanong ko kahit alam kong hindi ko maririnig ang sagot. Isang bulong ang dumaan sa hangin, hustisya. Ang simpleng salitang iyon ay nagbigay ng liwanag sa aming katanungan. Nais niyang makamit ang hustisya sa kanyang pagkamatay. Ngunit paano namin ito magagawa? Sa pag-iisip ng mga hakbang, biglang umingit ang tricycle. Ang mga gulong nito ay tila gumalaw ng mag-isa. Ang takot ang muling bumalot sa amin. Ngunit alam namin na ito na ang simula ng aming misyon. Sa likod ng tricycle, nakita namin ang isang piraso ng papel, tila isang lumang artikulo. Nakasulat dito ang tungkol sa aksidente sa kalsada kung saan nasangkot si Clarita. Ang pangalan ng driver na nakabangga sa kanya ay nakalagay, ngunit ito ay natakpan ng tinta. Bakit ito natakpan? Tanong ko habang pilit na sinusuri ang papel. Kailangan nating malaman kung sino ang driver na iyon, sagot ni Marco. Sa gitna ng aming pag-aalala, bigla akong nakaramdam ng kakaibang enerhiya sa paligid. Ang anino ni Clarita ay tila nakatingin sa amin, nagmamasid. At sa di inaasahang pangyayari, nakita namin ang isang piraso ng papel na lumilipad sa hangin, papunta sa amin. Sa pagkuhan ko nito, nakita ko ang isang pangalan, Miguel Santos. Biglang nagbago ang lahat, ang paligid ay naging normal muli, ang mga tao ay nagbalik, at kami ay naiwan na may bagong piraso ng palaisipan. Sino si Miguel Santos? Paano namin siya mahahanap? At sa aming pag-iisip, naramdaman ko ang malamig na hangin sa aking batok, isang boses na bumubulong, siya ang susunod. Hindi namin alam ang ibig sabihin nito. Ngunit alam kong may bagong yugto na kailangan naming harapin. Ang multo ay hindi pa tapos. Nagising ako sa malakas na kalabog mula sa labas ng aming maliit na apartment. Kita ko agad na tulog pa si Marco na nakahilata sa sahig na may kumot na kalahati lang nakatakip sa katawan. Nagtatalo ang pagod at takot sa aking isipan. Pero alam kong kailangan kong bumangon at alamin kung ano ang nangyayari. Ang oras sa relo ay 3:00 ng madaling araw. Ang oras na sinasabi nila ay oras ng mga multo. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto. Subalit bago ko pa ito mabuksan, narinig ko na ang mga yabag sa may hagdanan. Para bang may mabigat na bagay na hinila at humampas sa mga baitang. Tila bumagal ang ikot ng mundo sa bawat hakbang ko papunta sa pintuan. Sa aking paglabas, bumungad sa akin ang isang malamig na simoy ng hangin na nagpatindig ng balahibo ko.
Walang tao sa labas, pero ramdam ko ang presensya ng kung anumang multo o espiritu na sinusundan kami mula sa tricycle noong nakaraang gabi. Hindi ko maipaliwanag kung bakit kami ang napili, pero alam kong hindi ito basta-basta. Muli kong sinilip ang loob ng apartment para siguruhing maayos si Marco. Nakatulog siya ng mahimbing na parang walang alam sa mga nangyayari. Sa kabila ng takot, nagpasya akong bumaba sa hagdan. Sa bawat hakbang ko pababa, palakas ng palakas ang hangin na tila may kasamang bulong. Sinubukan kong pakinggan pero hindi ko maunawaan ang mga salitang sinasabi. Sa pagdating ko sa unang palapag, biglang nagbukas ang pinto ng bodega na nasa gilid ng hagdan. Nagdulot ito ng ingay na para bang may gustong lumabas mula sa loob. Nagsimula akong lumapit sa bodega. Sa aking paglapit, pakiramdam ko'y may malamig na kamay na humawak sa aking balikat. Napalingon ako agad pero wala namang tao. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin. Pumasok ako sa bodega at sa aking pagpasok, biglang nagbukas ang ilaw na para bang meron pang ibang may kontrol dito. Sa sulok ng bodega, nakita ko ang isang lumang tricycle na puno ng kalawang. Tila ito ang tricycle na sinakyan namin ni Marco noong gabing iyon. Napansin kong may papel na nakapatong sa upuan ng tricycle. Dahan-dahan ko itong kinuha at binasa. Huwag kayong aasa na makakatakas. Hindi ito ang simula, kundi ang wakas, ang nakasulat sa papel. Tumayo ang balahibo ko sa takot. Ano ang ibig sabihin ng mensahe? Bakit kami ang napili? Sa aking pag-iisip, biglang bumukas ang pinto ng bodega. Si Marco na may gulat sa kanyang mukha ang bumungad. Anong ginagawa mo rito, bro? Tanong niya habang nakatingin sa akin at sa tricycle. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng nakita at naramdaman ko. Hindi siya makapaniwala, pero alam niyang may kakaiba talaga mula pa noong gabi na sinundan kami ng multo. Kailangan nating alamin kung sino o ano ang multo na ito, sabi niya na tila may halong kaba at determinasyon. Baka may kailangan siyang iparating sa atin. Napagdesisyonan naming bumalik sa lugar kung saan kami sumakay ng tricycle. Sa kabila ng takot, alam naming ito lang ang paraan para malaman ang buong katotohanan. Sa aming pag-alis sa apartment, ramdam namin ang presensya ng multo na tila ba sinusundan kami sa bawat hakbang. Habang naglalakad kami sa madilim na kalsada, biglang may narinig kaming tawanan na nagmumula sa likuran. Hindi kami makapaniwala sa aming nakita. Isang anino ng lalaki na nakatayo lang at nakatingin sa amin. Wala itong mukha pero ramdam namin ang puot at galit mula sa kanyang presensya. Hindi namin alam kung tatakbo ba kami o hihinto, pero bago pa kami makagawa ng desisyon, biglang naglaho ang anino. Marco, paano to? Tanong ko habang nanginginig sa takot. Alam ko kung paano, sagot niya. Kailangan nating magpunta sa lumang simbahan sa may dulo ng bayan. Doon lang tayo makakahanap ng sagot. Nagpatuloy kami sa paglakad pero ngayon ay mas mabilis, tila ba may kasamang adrenaline mula sa takot. Sa aming pagdating sa simbahan, napansin namin ang isang matandang lalaki na nakaupo sa labas. Nakatingin siya sa amin na para bang alam ang aming pinagdaraanan. Anong ginagawa ninyo rito sa oras na ito? Tanong niya na may halong pag-aalala. Sinabi namin sa kanya ang tungkol sa multo at ang kakaibang tricycle. Nagulat kami sa kanyang reaksyon. Matagal nang wala ang tricycle na iyon, mga binata. Ang driver nito ay naaksidente at hindi na natagpuan ang katawan. Hindi kami makapaniwala sa aming narinig. Ibig bang sabihin ay ang multo ay ang mismong driver ng tricycle at bakit kami ang pinili niyang sundan? Sa gitna ng aming pag-iisip, biglang humampas ang pinto ng simbahan. Napalundag kami sa gulat at nang lumingon kami, naroon ang anino ng driver, nakatayo sa may altar. Marco, kailangan nating malaman kung anong nangyari sa kanya.
sabi ko habang unti-unting pumupunit ang dilim ng simbahan sa pagsikat ng araw. Pero bago pa kami makagalaw, biglang nawala ang anino. Naiwan kaming magkaibigan na puno ng tanong at takot. Sa aming paglabas ng simbahan, isang lalaki ang lumapit sa amin. Siya ay may hawak na lumang litrato. Kayo ang hinahanap niya, sabi ng lalaki habang iniabot ang larawan. Pagtingin namin sa litrato, kami ang naroon. Kami ang mga bata sa likod ng tricycle sa isang lumang karnabal. Matagal na panahon na ang nakalipas. Mula sa likod ng kurtina ng aking kwarto, tahimik kong pinagmasdan ang mga tao sa labas. Ang mga mata ko'y hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyayari. Ang simpleng biyahe pa uwi, sakay ng tricycle, ay nauwi sa isang bangungot na hindi ko akalaing mangyayari sa akin at kay Benjo, ang matalik kong kaibigan. Mula ng araw na iyon, hindi na tayo tinantanan ng multo. Bulong ni Benjo habang nakaupo sa aking kama, hawak ang isang tasa ng kape. Kita ko ang pagod sa kanyang mga mata, isang pagod na alam kong ako rin ay nararamdaman. Parang wala tayong ligtas kahit saan tayo magpunta. Ang multo, isang parihabang anino na sinundan kami mula sa kalsada hanggang sa bahay, ay hindi na lamang basta nagpapakita. Naramdaman namin ang malamig na hangin sa tuwing ito'y nasa paligid, pati na rin ang biglang pagpatay-sindi ng mga ilaw. Minsan, maririnig namin ang mga mahihinang bulong na tila nagmumula sa likod ng aming mga isipan. Benjo, kailangan natin ng plano, sabi ko sa kanya. Boses ko'y puno ng desperasyon. Hindi na pwedeng ganito. Kailangan nating malaman kung ano ang gusto niya sa atin. Tumango si Benjo, ngunit kita ko ang alinlangan sa kanyang mga mata. Paano natin haharapin ang isang bagay na hindi natin alam kung paano labanan? Hindi natin alam kung ano ito o kung paano ito nag-umpisa. Ibinigay ko sa kanya ang isang notebook na puno ng mga tala at obserbasyon tungkol sa multo. Gamitin natin ito. Tingnan natin ang mga pattern sa mga pagpapakita niya. Baka sakaling makahanap tayo ng sagot. Nagsimula kaming pag-aralan ng mga tala. Ilang gabi na kaming nagmamatiyag, sinusubukang intindihin ang mga kakaibang pangyayari sa paligid. Napansin namin na tuwing mag-aalas 3 ng madaling araw, mas malakas ang presensya ng multo, tila ba ito'y nagiging mas agresibo sa mga oras na iyon. Ano kaya ang meron sa oras na ito? Tanong ni Benjo habang sinusuri ang oras sa kanyang relo. Bakit tuwing alas 3? Sa gitna ng aming pag-iisip, biglang bumukas ang pinto ng kwarto ng mag-isa. Tumayo ang balahibo ko sa batok habang unti-unting pumasok ang malamig na hangin. Naramdaman kong may presensya na naman sa paligid, isang presensya na hindi namin maipaliwanag. Hinawakan ko ang braso ni Benjo at nagsimula kaming magdasal. Hindi namin alam kung ito'y makakatulong, ngunit ito na lamang ang natitirang pag-asa namin. Sa bawat bulong ng mga dasal, tila ba may naririnig kaming ibang boses na sumasabay sa amin. Isang tinig na pamilyar, ngunit hindi namin mawari kung saan nanggagaling. Huwag kayong tumigil, sabi ng tinig, isang bulong na tila galing sa ilalim ng lupa. Huwag kayong tumigil. Biglang kumislap ang ilaw at sa isang iglap lumitaw sa harap namin ang isang anino. Hindi ko maipinta ang takot sa aking mukha habang si Benjo ay tila na freeze sa kanyang kinatatayuan. Ang anino'y nag-iba ng anyo mula sa isang parihaba, ito'y naging hugis tao. Isang lalaki, maputla at may mga mata na puno ng kalungkutan. Tulong, pakiusap ng anino. Boses nito'y puno ng hinagpis. Tulong, hindi ko alam kung dapat ba kaming matakot o maawa. Ang multo ba'y isang biktima rin ng kanyang kapalaran? O ito'y nagkukunwari lamang? Ngunit sa mga oras na iyon, alam kong kailangan naming malaman ang kanyang kwento. Anong nangyari sa'yo? Tanong ko, nilakasan ko ang loob ko kahit na nanginginig ako. Bakit mo kami sinusundan? Hindi sumagot ang anino. Sa halip ay tumingin ito kay Benjo. Tila ba may mensahe siyang nais iparating.
Sa isang iglap, bumalik ito sa pagiging parehaba at unti-unting naglaho. Benjo, anong ibig sabihin nun? Tanong ko. Ngunit siya'y nakatulala pa rin. Tila ba may bumabagabag sa kanyang isipan. Sa gitna ng aming pagkalito, biglang may tumunog na telepono. Kinuha ni Benjo ang kanyang cellphone at nakita ko ang takot sa kanyang mukha habang binabasa ang mensahe. Hindi ito maaari, bulong niya at tumingin siya sa akin na puno ng pagkabalisa. May mensahe mula sa kapatid ko. Sinabi niyang, huminto si Benjo, hindi matapos ang sasabihin. Sinabi niyang may nakita siyang anino sa bahay at ito'y nakatingin sa kanya. Ang multo'y hindi lang kami ang sinusundan. May iba pang biktima. Sa mga oras na iyon, alam kong ang laban namin ay hindi patapos at ang kwento ng multo'y mas malalim pa kaysa sa aming inaakala. Hindi ko maalis sa isip ang mga nangyari noong gabi ng pag-uwi namin mula sa fiesta sa kabilang bayan. Ang mga kalsada ay tila mas madilim kaysa dati at ang malamig na hangin na pumapasok sa tricycle ay may kasamang kakaibang kilabot. Si Ramon, ang aking matalik na kaibigan, ay nakaupo sa tabi ko, tahimik ngunit tila aligaga. Hindi ko alam kung napapansin niya ang mga pagbabago sa paligid o kung ramdam din niya ang presensyang bumabalot sa amin. Habang papalapit kami sa bahagi ng kalsadang madalas na sinasabing may nagpapakita raw ng multo, hindi ko maiwasang mapatingin sa likuran. Ang mga anino ng puno ay nagkukumpulang tila mga halimaw na naghihintay ng pagkakataon na lumusob. Sa kabila ng ingay ng makina ng tricycle, naririnig ko ang tila mahina, ngunit malinaw na pagtawa. Isang uri ng pagtawang hindi ko maipaliwanag kung saan nanggagaling. Narinig mo ba yon? Tanong ni Ramon. Ang boses ay may halo ng pag-aalinlangan at takot. Tumango ako, ngunit hindi ko na sinabi pa ang nararamdaman ko. Naisip kong baka pagod lang kami o baka epekto ng mga kwento-kwento ng mga matatanda sa baryo. Ngunit sa kaloob-looban ko, alam kong may kakaiba sa gabing iyon. Nang makarating kami sa bahay, hindi na namin pinag-usapan pa ang nangyari. Nagpaalam si Ramon at naglakad pa uwi sa kanila. Bitbit ang kaba na hindi ko maalis sa kanyang mga mata. Ako naman ay pumasok na sa loob ng bahay, pilit na binabaliwala ang kakaibang pakiramdam. Ngunit sa mga sumunod na araw, hindi kami tinantana ng presensya. Nagsimulang magpakita ang mga kakaibang bagay. Mga anino na gumagapang sa likod ng mga pinto. Mga tunog na tila may bumubulong sa aming mga tainga. At mga malamig na hangin na pumapasok sa bahay kahit nasarado ang lahat ng bintana. Isang gabi, nagdesisyon kaming bumalik sa lugar kung saan namin naramdaman ang kakaibang presensya. Hindi ko alam kung ano ang aming hinahanap, ngunit ramdam ko ang pangangailangan na harapin ang multo na tila sumusunod sa amin. Isang uri ng tapang na hindi ko alam kung saan nanggaling ang nag-udyok sa amin at sa gabing iyon, naglakbay kami pabalik sa kalsadang iyon sa gitna ng katahimikan ng gabi. Habang naglalakad, ang mga ilaw mula sa aming mga flashlight ay tila mga mata na nagmamasid sa bawat galaw namin. Sa bawat hakbang, naririnig ko ang paglangit-ngit ng mga sanga ng puno na tila mga daliri ng multo na nag-aabang sa amin. Pagdating namin sa lugar, tumigil kami. Ang hangin ay biglang tumahimik at ang mundo ay tila naghintay sa aming gagawin. Sa gitna ng kalsada, naramdaman namin ang presensya. Isang malamig na hangin na dumaan sa aming mga katawan na tila isang babala na kami ay hindi ligtas. May kailangan tayong gawin, sabi ni Ramon, ang boses ay puno ng determinasyon. Hindi tayo pwedeng magpatalo. Hindi ko alam kung ano ang plano niya, ngunit sa kanyang mata, nakita ko ang tapang na hindi matitinag. Nagdesisyon kaming maghanap ng kahit anong senyales, isang bagay na makakapagbigay linaw sa mga nangyayari. Habang naglalakad kami sa gilid ng kalsada, napansin ko ang isang lumang bahay na tila matagal nang iniwan.
Ang mga bintana nito ay nakapinid, ngunit sa loob parang may humihinga. Isang uri ng enerhiya na nagmumula sa loob at sa kaloob-looban ko. Alam kong ito ang simula ng aming paghahanap. Nang pumasok kami, ang amoy ng alikabok at kahoy na nabubulok ay bumungad sa amin. Ang mga pader ay puno ng mga lumang larawan, mga mukha ng mga taong tila nananatili sa lugar kahit na matagal na silang nawala. Ang sahig ay naglangit-ngit sa bawat hakbang namin, at ang mga anino sa sulok ng kwarto ay tila gumagalaw. Hindi ko alam kung bakit kami nandito, ngunit ramdam ko ang pangangailangan na harapin ang multo na sumusunod sa amin. Habang iniikot namin ang bahay, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila nagmamasid sa aming bawat galaw. Hanggang sa naramdaman ko ang isang kamay na humawak sa akin mula sa likod. Isang kamay na malamig at walang buhay. Napalingon ako at nakita ko ang mukha ng isang bata. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at poot. Nagising ang takot sa aking puso. Ngunit sa kanyang mata, nakita ko rin ang pagmamakaawa. Sa likod niya, nakita ko ang anino, ang multo na sumusunod sa amin mula pa noong gabing iyon. Hindi ko maipaliwanag kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit sa sandaling iyon, alam ko kung ano ang dapat naming gawin. Ramon, sabi ko, habang ang takot ay bumabalot sa akin. Hindi tayo nag-iisa. At sa paglingon ko, nagising ang katotohanan na ang multo ay hindi pala kaaway. Bagkus, ito ay isang kaluluwang humihingi ng tulong. Madilim na ang paligid ng kami ni Marco ay makauwi sa aming apartment. Ang mga ilaw sa kalsada ay tila mga mata ng halimaw na nagmamasid sa amin, at ang bawat anino ay may sariling kwento ng takot. Nasimulan na naming paniwalaan na may kakaiba talaga sa tricycle na iyon, na nagdala sa amin ng multong hindi namin matakasan. Pagpasok namin sa loob, agad kong naramdaman ang bigat sa hangin. Parang mas naging masikip ang espasyo, kahit na alam kong wala namang nagbago. Si Marco ay nakaupo sa sofa, halatang pagod pero alerto. Ako naman ay naupo sa tabi niya, sinusubukang kalmahin ang sarili. Hindi ko na alam kung paano pa natin maiaalis ito, Leo, sabi ni Marco. Ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Tumango ako, pilit na iniintindi ang sitwasyon. Dapat nating alamin kung sino ang multong ito at bakit siya sumusunod sa atin. Baka may dahilan siya. Nagsimula kaming mag-usap tungkol sa mga nangyari noong nakaraang gabi, sinisikap isa-isahin ang detalye. Ang tricycle na sinakyan namin ay luma, halos bulok na. Ang driver ay hindi namin masyadong nakita, nakasuot ng cap na tila sinadya para itago ang kanyang mukha. Pero ang kakaiba, hindi nag-iingay ang makina ng tricycle kahit na dapat ay kalansing ito sa kalumaan. Pagkatapos ng ilang minuto, napatigil ako sa pag-iisip. Marco, naalala mo ba yung sinabi ng matandang babae sa palengke kanina? Napakunot noo si Marco. Alin? Yung tungkol sa aswang? Hindi, sagot ko. Yung sinabi niyang, may dala kayong hindi niyo nakikita. Akala ko dati, parang biro lang, pero ngayon parang may ibang ibig sabihin. Napabuntong hininga si Marco, halatang nag-aalala. Baka siya ang makatulong sa atin. Kailangan nating bumalik sa kanya. Agad kaming nagdesisyon na bumalik sa palengke kinabukasan. Pero habang tumatagal ang gabi, mas lalong bumibigat ang pakiramdam sa apartment. Parang may mata na nakatingin mula sa dilim, sinusubaybayan ang bawat galaw namin. Hindi ko na ito matiis, kaya nagdesisyon akong lumabas muna para magpahangin. Marco, lalabas lang ako sandali, sabi ko sa kanya. Paglabas ko, ang hangin sa labas ay malamig at punit-punit ng ingay ng mga sasakyan sa kalsada. Naglakad-lakad ako sa paligid, sinusubukan lang na magpakalma. Pero habang naglalakad, parang may naririnig akong naglalakad din sa likuran ko. Tinigil ko ang paglalakad, nakiramdam. Walang tao. Tumingin ako sa paligid pero wala akong nakita. Nagpatuloy ako pero mas binilisan ang hakbang.
Ang mga ilaw mula sa poste ay naglalabas ng mahabang anino at sa bawat hakbang ko ay tila may anino ring sumusunod. Nagsimula ng bumilis ang tibok ng puso ko at ang malamig na pawis ay nagsimulang bumagsak mula sa noo ko. Pagbalik ko sa apartment, nakita kong hindi na rin mapakali si Marco. Nakaupo siya sa lamesa, nakapatong ang ulo sa mga kamay. Leo, may nararamdaman akong kakaiba dito, bulong niya. Parang may ibang tao sa loob. Luminga ako sa paligid, sinusubukan hanapin ang anumang kakaiba. Wala akong nakita, pero ang pakiramdam na may ibang presensya ay naroon pa rin. Nagsalita si Marco. Kailangan na nating malaman kung ano talaga ang nangyayari. Napagdesisyonan namin na maghanap ng paraan para makausap muli ang matandang babae. Pero bago kami makapagplano ng maayos, biglang nagpatay-sindi ang ilaw sa apartment. Napasigaw kami pareho at ang takot ay bumalot sa amin. Tumakbo kami palabas, pero pagdating sa pinto ay biglang bumukas ito ng kusa. Sa labas ay wala namang tao, pero ang pakiramdam na may nagmamasid ay hindi nawala. Leo, anong gagawin natin? Tanong ni Marco. Ang boses niya ay nanginginig. Hindi ko alam, Marco, pero kailangan nating malaman ang kasagutan bago pa tayo tuluyang mawala sa sarili, sagot ko. Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang may narinig kaming boses mula sa likuran. Boses na malamig, puno ng galit at hinanakit. Hindi niyo ako kayang takasan. Paglingon namin wala namang tao. Pero ang boses ay tila umaalingaw-ngaw sa loob ng aming mga ulo. Agad kaming nagsimulang magdasal, umaasa na makakahanap ng pag-asa sa gitna ng dilim. Habang nagdarasal, biglang bumalik ang ilaw sa apartment. Nakatingin kami sa isa't isa, nagtataka at natatakot. Bukas, pupunta tayo sa palengke. Kailangan nating malaman kung sino ang multong ito, sabi ni Marco. Ang boses niya ay puno ng determinasyon. Tumango ako, alam kong kailangan namin itong gawin. Pero bago ko pa siya masagot, isang malamig na hangin ang dumaan sa amin, tila nagbabadya ng mas matinding takot na paparating. Sa kabila ng lahat ng nangyari, isa lang ang malinaw sa amin. Hindi kami nag-iisa. At sa bawat hakbang na magagawa namin, ang multo mula sa tricycle ay hindi kami bibitawan.